Bukas na tayo mag ano. Lungkot ko eh. Namatay yung friend ko eh. Andito si Achi guys. So speaking of, yeah, may magpapaturo daw. Ito pala mo guys oh, si Achi. Andito pa ba si ano? Si. Katapos lang, paldo ka na naman pala eh. Ay, mabuti yan. At least nagagamit mo yung talent. Okay? Okay. So meron tayong tulog ng mga tao dito. Ako na lang gising. Hindi, joke lang. So sigma notation natin, di ba ganito yung tsura niya? Pangit ng ano ko. So let's say meron tayong n, then I equals to m. Then ito a sub 1. So guys, dapat alam mo kung ano yung mabig sabihin yan. Siyempre ito guys, na sigma na symbol natin, just yung sum yan. Yung pangatlo po sa properties of sigma. Hindi ko alam, basta tuturo ko na lang yung alam ko. Hindi ko alam yung mga terms na ano, pero sana maintindihan mo. Pero ito guys, ito yung sigma, ibig sabihin sum yan. Then yung itong a sub I or sub 1 sub I. Yan. Ito yung parang formula ng expression natin. Then yung I natin, ito yung in lower limit, tapos yung upper limit natin. Kumbaga, mas maganda to pag may example. So let's say meron tayong number 1. Para maintindihan mo paano siya ginagawa. Hindi na marunong mag-drawing. Hindi man talaga marunong mag-drawing eh. So we have 2i, tapos yung i natin is equals to 1. Then upper limit natin is 4. So basically, para mo lang siyang ina-add. So kapag yung i, pinalitan mo siya as 1, ano yung magiging sagot? Then i-add mo na lang yun. So for example, if i is equals to 1, pag pinlag natin yung dito sa formula na 2i, magiging 2 times 1 siya, which is 2. Then if I is 2, magkakaroon ka ng 2 times 2, which is 4. And so on and so forth. So magkakaroon ka ng if I is 3, magiging 2 times 3, magiging 6. And if I is 4, magkakaroon ka ng 2 times 4, which is 8. So ngayon dahil sum siya guys, hanggang 4 ka lang mag-i-stop pa kasi ito yung upper limit mo. Hindi ka dyan magpa 5. So basically, add mo lang to. So magkakaroon ka ng 2 plus 4 plus 6 plus 8. So magkakaroon ka ng 20. Ito yung magiging sum. Ayan siya ginagawa kapag summation. Ganun ginagawa pag magkasum. So kunyari, another example. So let's say we have number 2, summation ng formula natin is k squared plus 1. If k is equals to 0, then yung upper limit natin is 3. Sabig sabihin, ganun pa rin gagawin. Like, start ka sa 0. If k is equals to 0, then ipa-plug mo yun dito sa formula mo. So, ano magiging sagot mo dito? Gagawa ka nun. Hindi papasok ka nun sa arithmetic or sa geometric. Diba tinuro ko na yun kung paano kinukuha yung formula? Tingnan mo yung paano yung pagkuha ng formula. Kasi pag may anyways, meron tayong summation ng k squared plus 1. If k equals to 0, then upper limit natin is 3. So start tayo sa 0. Then plug lang natin dito. Magiging 0 squared plus 1. So basically magiging 1 to. Then next natin, if k is equals to 1, so magiging 1 squared plus 1, magiging 2. Then if yung k natin is equals to 2, magiging 1 cube, 2 squared plus 1, magiging 5. If k is equals to 3, magkakaroon tayo ng 3 squared plus 1, magiging 9. Then i-add mo na lang siya. Kuya, paano yung fractions kung i? Anong i? So magkakaroon ka ng 1 plus 2 plus 5 plus 9, which is magkakaroon tayo ng kulang ba? 10 pala to, hindi marunong mag plus. So
So 3 squared 9 plus 1 magiging 10. So magiging 10 dapat to. So magkakaroon tayo ng 18. So ganyan siya ginagawa. Ellipse naman po, I mean yung gilid. Anong gilid? Eto. Parehas lang yan guys, parang lang siyang variable. Kung gagawin mo siyang I, ayun yung ipapalit mo. Anong 2/4? 3 raised to 2/4? Ah, ano yan? So last number para dito, para maganda. Wait lang, tapusin ko lang ito para sa sigma. So let's say we have 1 over j. Then if j is equals to 2, then yung upper limit natin is 5. So mag-start tayo sa 2 hanggang makapunta tayo ng 5. Yun lang naman yung ginagawa. So big sabihin, if j is equals to 2, pa-plug natin sa formula natin na 1 over 2. Eh di 1/2 na siya. Then if j naman is equals to 3, then magkakaroon ka ng 1 over 3. Then if j is equals to 4, magkakaroon tayo ng 1 over 4. Then if j is equals to 5, magkakaroon tayo ng 1 over 5. So ibig sabihin, meron ka lang 4 terms. Kasi nag-start tayo sa 2. Then i-add mo na lang yan. Magkakaroon ka ng 1/2 plus 1/3 plus 1/4 plus 1/5. So basically, pag nag-add ka ng fraction, kailangan same yung denominator, di ba? So pag in-LCD natin to guys, ano yung LCD nila? Saan magtatama kapag in-skip count mo si 2, si 3, si 4, tsaka si 5? So basically, pag minultiply mo yan or minultiply mo sila, tatama sila sa pag in-skip count sa 60. Okay, thank you Sir Matema. Nagmamat din yata yan guys. So sa 60 guys. So pag sinimplify natin to, i-divide mo lang naman to dito. Then i-multiply mo sa numerator. So basically, yung 60 divide 2, that is 30 times 1 is 30. Then plus, tingnan mo siya dito. Ganoon din yung process. So 60 divide 3, that is 20 times 1, that is 20. Then divide mo din siya dito. So magiging 60 divide 4, that is 15 times 1, that is 15. Bakit na naging 50? Mamaya. Plus yung 60 divide 5, that is ilan? 12 times 1, that is 12. So, i-add na lang natin yan. Magkakaroon tayo ng 30 plus 20, that is 50, plus 27, that is 77 over 60. Ito yung sum, ibig sabihin. So, bakit na naging 60? Yung denominator. So, basically guys, is kunin mo lang yung denominator mo, kunin mo LCD. So, magkakaroon ka ng 2, 3, 4, tsaka 5. So, pag LCD guys yung kinukuha, skip count lang yan. So, para hindi ka mahirapan, start ka na kagad sa 5. Pinakamalaking number. Pag nag-skip count ka ba sa 4, tsaka sa 3, tsaka sa 2, tatama ba sila sa 5? So, basically, hindi. So, skip count mo ulit by 10 na siya. Tatama ba yung 10 sa 4, yung 4 sa 10? Yung 3 tatama ba? Yung 2 tatama sa 10. Pero dapat silang lahat tatama. So, hindi rin pwede sa 10. Sa 15 pwede ba? So, yung 4 hindi. Yung 3 pwede. Pero yung 2 hindi. So, tagdag ka lang ulit. Basta pag nag-LCD ka, unahin mo yung pinakamalaking numbers. Then, dapat tatama siya sa tatlong iba pa. Meron tong 20 dito. Pero ito wala. Yung 2 meron 20. So, hindi dapat, kailangan kasali si 3. So, magiging 25. So, tatama siya dito. Ay, wala. Dito lang siya tatama kay 5. Then, sunod 30. Then, and so on and so forth. Ibig sabihin, tatamaan niya 60 na. May 60 siya dito. Dito rin. Tsaka dito. Ito yung magiging LCD. Pero nasasasay yan kung paano mo siya i-discard yan. Kung nasanay kayo mag-skip count sa lahat, hindi gawin nyo. Pero mas madali pag nag-start ka sa pinakamalaking number. Then hahanapin mo na lang sila sa maliliit.
Anyways, yun yung gumagana yung sigma notation. Then sana nagsasabi guys na ano, na tawag dito,